what's up guys? Patski TV. Eto, meron na naman tayong bagong pasyente. Yan, isang floor fan. Tumigil. Hindi sinabi ng mayari kung umaandar pa, kung may ugong pa. Tapos pinutol na yung kanyang power cord. So, lalagyan muna natin ng power cord para matesting natin kung may ugong pa yung motor niya. Okay, standby guys. Medyo bago-bago pa to guys. Oh. Okay, lagyan muna natin ng power cord para matesting. So ayan, kinabit ko na yung power cord. Tuon natin dito. Ayun, may ugong pa. Possible na buo pa yung motor. Sana ganun nga problema. Kasi minsan kahit may ugong, pag na-overheat na sobra, wala na pataas na resistance, di na iikot ng maayos. So unplug muna natin para buksan natin yung motor. Okay, standby. Nabuksan na natin guys. Ayan. Alasin natin ang motor para makita natin maigi. Ayan guys, natanggal ko na yung mga kasukasuan. Ayun, tuyo guys. Tignan nyo. Ayan o. Kulay kalawang na. Ito yung harap. Ayun, stack up yung harap. So, kailangan natin ispira ng WD-40 para pumalas yung bushing. Nanikit. Babad muna natin. So guys, ito natanggal ko na. Tapos yung bushing niya mukhang bagong palit. Ang problema, yung oil pump hindi niya pinaltan. Tsaka kulang na. Ayan, wala nang laman, oh. Tsaka dapat pinapaltan na yan kasi tuyo na yan. Ayan, oh. Halos wala na, oh. Paano hindi mag-overheat? Pinaltan ng bushing pero yung bulak hindi naman inayos. Ito kasi ang istaka ng langis. Marami na akong vlog tungkol dito. Ito ang karamihan hindi na bibigyan ng pansin ng gumagawa. Basta palit lang ng bushing. Hindi tinignan kung okay pa yung oil pump. Ayan o. Halos wala laman o. Ayan, tinakpak wala o. So lalagyan natin yan ng bulak. Ordinaryong bulak lang naman. Ayan o. Yun lang ang bulak yun. Natuyo na. Ayan o. Ayan o. Kulay ano na o. Natuyong langis. Halos wala siyang laman. O yan, yan lang ang nakalagay sa loob. Ayan o, yung kapiranggot na yan. Ito. Wala na laman. Kaya nag-overheat siyempre. Tuyuan na langis eh. Wala o. So, ang bulak. Ayan o. Siningito ko, paikot dito. Pinuno ko yan. Yan. Ganun din gagawin ko sa kabila siyempre. So, lagyan mo natin ang langis dito para mas madali. Isayin natin ang langis yan. Ganito lang guys gagawin nyo. Kasi pag yung luma-luma na yung foam, hindi na siya nakakasip-sip ng langis. Importante yung langis. Yan ang nagpapalamig ng bushing. So, ganyan lang. Tama-tama lang. Huwag na masyadong galawa. Yan. Tapos saka natin papalitan na ang bushing. So guys, ito yung tinanggal natin ng bushing na luma. Ito yung bago. Para sure, palitan na natin lahat. So ganun din. Ganun lang paglagay niyan, ganyan no. Tapos tutulak na natin yung mga ganyang mga paa. Ganyan dahon. Tulak natin ng isa-isa uli. Kagaya rin yung ginawa ko nung nakaraan. Yung mga nakapanood na. Pero sa mga bago, ganyan ang pagpalit ko ng bushing. Ikot, tatapat mo doon sa dahon niya. Saka ibaba mo ng pantay sa dyan. Para pag tinayo mo ang bushing, maiipit siya. Yan ang hahawak ng bushing. Kailangan masikip ang bushing. Hindi siya dapat umiikot. Iikot dyan yung shafting, hindi yung bushing. Kailangan naka-steady lang yung bushing na hindi gumagalaw. Pwedeng gumalaw sideways, pero hindi pwedeng paikot. Hindi siya pwedeng mag-rotate. Yan, unti-unti lang hanggang matungkol natin siya ng pantay. Ngayon pa lang maganit ano na oh. Pero kailangan siyempre i-ano natin lahat. Iwasan lang natin na umigkas yung ating nut screw o tatamaan yung loob ng bushing. Kakasugat siya. So lalay lang. Yan.
Dalawa-dalawa ginagawa ko para mabilis. Tatapat natin sa paa. Tulak na ang flat screw. Yung flat screw na gagamitin nyo, kailangan magandang klase. Hindi pa siya madulas. Yan. So pag tinayo mo siya, yan, kapit na kapit siya sa nahahawakan niya maigi yung bushing. Yung, kasi yung dahon na yun, diba nakabuka kanina, ibinalik natin, ganoon natin para mahawakan niya maigi yung bushing. Parang siya ang humahawak dito. Pag may nakaangat dyan na iba, siyempre gagalaw-galaw to. Hindi po pwedeng gagalaw-galaw to. Kailangan steady lang siya. Pwede siyang pumaling ng bagya pero masikip, maganit. Kumbaga sa ano, kasi gagalaw yan eh, mag-a-align yan eh. Pero pag naka-steady na siya, steady lang talaga siya, asing ganyan lang. Siya ang hahawak ng bushing. So yun ang trabaho nito. Hindi lang basta siya cover. Kaya kung magpapalit kayo nito, yun ang pinaka-technique para madali at siguradong nahahawakan niya yung bushing. Okay guys, sa mga bago lang po ito ha, sa mga marunong, syempre alam nyo na yan. Para sa mga nagdi-DIY sa bahay, ganun ang pagpalit ng bushing. Lagyan pa rin natin ng konti para sumisip pa siya. So wala na, pag hindi na sumisip-sip, bawasan nyo na yung masunobra yan. Ayan, ganyan lang. So ganun din sa kabila. Hindi ko na papakita to paano, basta lalagyan ko ulit ng foam yan. Okay, para hindi masyado mahabang ating video. So guys, ito problema, may tama na. Ayan o, yung shafting niya, ayan o, malalim na. Hindi na kaya i-adjust. Ayan o, dito banda sa may kalahatian, dito tumatama kasi yung bushing. Dito, kalahati. So hindi ko na pwede ibalik to. Tingnan natin kung meron ako maipapalit nito. Kasi pag in-adjust ko pa dito para umurong dito yung bushing, wala na, sobra haba na ron, tutukod na to dun sa likod, sa gearbox. So obligado tayo magpalit na nito. Okay pa sana yung likod. Ito dito makinis, so ayan o, liha lang konti ito. Kaso dito malalim na, yan o, aligas-gas na sa kuko. So guys, papalitan natin ang shafting. Sabihin ko na sa customer, yung bushing niya okay pa naman, baka palitan na rin natin para siguradong parehas bago. So ayun guys, as usual, nag-mute na naman tayo dahil tumugtog na naman ang mga karaoke ng kapitbahay. Ayan, nakakuha tayo ng bagong shafting. Buti may stock pa tayo. Ayan, so yung ginawa nung una, siguro in-adjust niya dito sa parting gitna yung pinaka-rotor para hindi tamaan yung bushing yung may tama na shafting. Ayan o, nangingitim na yan. So papalitan na natin, itatama na natin yung pagkakasentro ng shafting. Kasi pag mahaba, baka tumukod doon sa likod. Pag dinagyan natin ng cover, tatama yung tornilyo ng cover. Ayan, masyadong mahaba. Pero unahin muna natin itong naputol na strap ng mga connection ng wiring. Dahil sa sobrang init, bumigay na yung mga strap. So isi-secure muna natin yan. Baka may mahila pa tayo dyan, may maputulan tayo ng wire, ng winding, problema pa. So ayan ang strap natin. Siguro mga 3 strap lang, okay na yan. Inuuna ko yan guys, lalo pag nakita kong putol na yung strap, bago ako gumalaw dyan sa ibang mga pyesa, sinisecure ko muna ng strap yung winding. Ayan. So ayan, konting tanggal na alikabok para syempre malinis. Ayan. So itong kabila, ang problema nito, ganun din, tuyuan din siya ng langis. So obligado tanggalin ko na rin yung bushing para mapalitan na rin siguro, dahil bago yung shafting, bago na rin yung bushing para sure na walang back job. So ayan, nalagyan ko na parehas. Hindi natin malalagyan ng langis ng tama kung hindi natin bibiyakin ng motor. Ayan, so obligado talaga. Ayan, nasanay kasi tayo na nilalagay lang natin doon sa may shafting, hindi na binubuksan ng motor. Hindi yun ang tama. Kung sakali remedyo lang yun, kung sakaling hindi pa naninikit sa loob yung sa kabilang part sa may gearbox, kasi hindi natin malalagyan ng langis talaga yun. Ang malalagyan natin sa may hélice lang. So ayan, i-assemble na natin para maisalpak na natin yung pinakang rotor sa may shafting. Yan. So marami naman ako mga video na tungkol dito, siguro pasusundan nyo na lang, tingnan nyo na lang sa ibang mga videos ko. So
rin natin ito. Ayan, rotor na yan. Unas na konti, lagyan din natin ng konting ano yan, langis. Siyempre yung shafting. Yan ang nilalagyan din yan. Pero ang pinaka-importante, yung dalawa kanina, yung housing na may bushing. Yan talaga ang dapat na may langis. Yan. Papaliwanag pa ako dyan. Kaso biglang tumugtog yung karaoke. Kaya voice over na naman tayo. Pasensya nyo guys. At ang boses ko hindi ganun ka pogi. Ayan. So, sasalpak na natin. Ayan. May pinapaliwanag pa ako dyan sa ano ko. Pero okay na yan. Basta kailangan isalpak na natin ang rotor. Ayan dyan. Ayan. Tapos syempre yung kabiyak. Ayan. So yung tinuturo ko na yan, paano natin malalagyan ng langis kung di natin bibiyakin yung sa may likod. Dito sa harap, sa shafting lang tayo naglalagay. Yung likod, hindi natin malalagyan ng langis. So yun ang pinapaliwanag ko dyan kanina. So sasalpak na natin. Yan, siguraduhin natin na malinis yung ating trabaho para hindi naman lugi yung customer pag nagbayad. So yan, yung inuhugot-hugot ko na shafting na yan, pag nag-assemble kayo, kailangan may kunting clearance. Hindi pwedeng 0-0 yan kasi bubuelo yung motor niyan. Pag medyo kulang sa buelo, nahihirapan din yung motor, yung starting capacitor natin, nahihirapan siyang magpaikot ng mabilis. Kailangan may konting clearance siya. Siguro mga 2 mm, mga ganong clearance. Kasi kapal ng 5 piso. Ayan, tansyahin niyo na lang. Kailangan pag hinihigpitan nyo, hilahin nyo ng konti. Kailangan may clearance siya. Nahahatak siya ng bahagya. Hindi pwedeng 0-0. Although iikot siya, pero hirap yung capacitor. Yun ang pinakang nun, ang dahilan kung bakit kailangan may clearance. Lahat ng electric pan natin may clearance yan. Kahit nasubukan nyo yung electric pan nyo sa bahay, hindi pwedeng 0-0 ang gap. So ayan, higpitan natin kahit dalawa lang muna ng tornilyo para lang matesting. Ayan nangigpitan ko na ng 2 tornilyo. Sigurado, chinik ko pa uli yung shafting kung tama lang yung clearance nya. So ayan, so pag unang kabit nyo ng tornilyo nyan, medyo maganit yan, konting pukpok para mag-align yung bushing. Ayan, 1 o 2 pukpok. Pag nakuha na, okay na. Ayan, tinuturo ko, nag-a-align kasi yung bushing niya sa shafting. So kung minsan gumawa kayo ng ganyan at hindi nyo pinukpok yan, minsan maganit. Kailangan freewheeling yung shafting yan kahit hindi pa siya umaandar. So nilagyan ko muna ng masking tape para makita nyo yung kanyang ikot. Ayan, umikot na. Ayan, mamaya syempre titisingin natin ng na-assemble na yung may kasama na siyang LEC. Ayan, nag-testing ako yung number 1, 2, 3, gumana lahat. So okay na, nag-approve na si Matsuki. So siyempre kinumpleto ko na ng tornilyo, 4 dapat ang tornilyo noon. So ayan na, nilagay ko na yung blade guys, hindi kasama yung screen nung dinala ng customer. Ayan mga pinaltan ko. At saka bushing, dalawang bushing, isang shafting. Tsaka itong wire mamaya ayusin ko yan, siyempre hindi ko na sa inyo papakita. Babalutan ko yan ng silicone tube, ayusin natin yung kadugtong. So testing number 1. Ayan, mabilis yan guys. Sa camera kasi parang mabagal, pero mabilis yan, malakas ang hangin yan. Number 2. Siyempre kailangan number 3. Tapos check natin yung kanyang swing. Ayan, gumagana na rin. Ginawa ko rin guys yung swing yan dahil hindi rin nagsiswing ng maayos, lumalagat ako. Ayan. May magagamit na si customer. Tsaka matutuwa yun. Yun nga lang, may gastos. So ayun, maraming salamat sa inyo guys. Batsuki TV. Bye bye po sa ating lahat.